What's up guys, it's me Kevin and I'm back for another video. So today, check natin yung bagong case ni Coolman. This is the Coolman Reina. At meron siyang black color. This one here is of course, obviously yung white. Check natin yung features niya, yung build quality, and yung mga overall na impressions ko sa kanya, share ko sa inyo. At mga features na mga kailangan nyo pang malaman. So una nyo mapapansin sa pag tinignan nyo yung case, meron siyang parang seamless yung viewing angle niya. Merong glass sa harap, glass din sa side. Ang removable lang is yung sa side dito. So kung gusto nyo i-showcase yung parts nyo, you just want to consider. Yung presyo pala nito is around 1,600 for the white and 1,500 for the black. So mas mahal ng 100 yung white. At una nyo mapapansin din, pag tinignan nyo siya sa ilalim, yung meron siyang shroud dito. May vent holes para sa inyong power supply. Yan, paikot yan, yung vents niya. So, very good airflow for your power supply. So, pag tinignan nyo sa sides, meron mga butas sa ilalim. Pwede yung kabitan ng 120mm fans dito sa baba. At 120mm na exhaust fan sa likod. At sa taas naman, compatible siya sa mga 240mm na radiator or intake fans na 120. So yun na. Ang downside na nakikita ko is yung kabitan ng power supply dito. So hindi siya yung parang pwede mong ibalik pag di mo ginagamit. So once kailangan mo na magkabit ng graphics card, kailangan mo itong tanggalin. At merong mga butas dito sa gilid, as you can see, sa taas for your cables to pass through para sa inyong motherboard. Ito, very convenient, very basic lang ang kanyang features dito sa gilid. Tingnan naman natin yung likod. Dito lagay ng power supply. Kita nyo yung hanggang doon merong butas. At dito sa sides, very adequate yung airflow for your power supply. Dito rin sa likod. Actually gusto ko yung design ng nung mga butas niya. In terms of build quality, sa halagang 1,600 I cannot complain as much kasi 1,600 nga lang siya, very cheap compared sa ibang case na ganito yung tsura, which cost 3 to 4 times more. So if ever naghanap kayo ng murang case na gusto niyo showcase yung tsura ng build nyo, this one to consider kasi maganda yung pagkaka-design niya, very premium look. Pero of course pag hinawakan nyo, makikita nyo yung quality, hindi ganun ka premium compared sa mga Corsair na brand, Asus, ganyan. This is for entry level na mga builders out there, katulad ko na nag-iipon na for other parts at medyo nagtitipid sa case na pwede na, di ba? So check natin yung ibabaw. Ito naman merong filter sa ibabaw, removable, pwede nyong linisan. Yan. Yan. Namamagnet lang yan, so madaling i-remove, madali ring ibalik. So dito sa right side, merong power button, mic and headphone na jack, USB 2.0 na port at 3.0 dito sa kabila. At dito naman merong, I think this is the reset button and the LED button nandito. May indicators din dito na dalawa. Yan. Sa kabilang side naman, blank lang to. Wala ka makikita dito sa likod ay sa ditong side. Yun. So yan overall, no? So isa pa, no, I was hoping na swivel yung glass na dito, hindi yung katulad nung ganito. Pero nitpick ko lang yun, personal preference. Pero sa ganito okay na rin to, yung thumb screws. Madali lang naman siyang tanggalin. Very user friendly naman. At mas okay sana kung may rubber grommets doon, pero okay lang din naman kahit wala. So may kasama na rin pala siyang mga screws, standoffs, extra screws for your power supply para sa inyong motherboard. I think kasama na rin dito. Ito siya. Yan, removable din yan, yung filter dito, yung 120mm dito.
Pero dito naman sa side na to is ganyan lang siya. So pwedeng pasukan niya ng mga dust. So kailangan na every now and then chine-check nyo para pagpagan nyo lang. At sa ilalim naman niya medyo elevated naman siya, no? So may mga paa siya. At mayroong maliit na rubber footing para hindi mag-slide sa table nyo. So ito naman yung sa kabilang side niya, binuksan na natin. So ito yung mga cables ng mga AIO dito sa taas. Ayan. So i-mount niya, ikakabit niya yan sa motherboard. Ito naman yung space niya for cable management. Medyo makitid lang ng konti, no? Pero pag konti lang naman yung fans na ilalagay nyo, manageable naman. At meron dito kabitan ng SSD, 2.5 na SSD dito. At dito naman sa ilalim, kung magkakabit kayo ng 3.5 na HDD, pwede rin dito. So dito yung power supply nyo. Dito naman sa side is yung 3.5 nyo na hard drive. At yun lang nakikita kong mounting nya, no? Medyo masikip lang ng konti, pero manageable naman. So ito na yung itsura nya, no? So nakabit ko na yung motherboard, tsaka yung RAM sticks and yung CPU. Sadly, di pa dumadating yung cooler natin, no? So dyan na muna yan. I-remove na lang natin yan pag dumating na yon. And yung mga fans natin, wala pa rin. At yung NVMe natin, hindi pa rin nakakabit. So, tsaka yung power supply. Actually, motherboard lang and RAM sticks na naka-install. So, pagpasensyahan na. Yan lang muna yung may papakita natin today. So, ganyan yung itsura niya pag meron nang nakakabit. Ano yan? At least may idea kayo. So, yung sa graphics card, I think kaya siya ng Tri-Fan, no? So, medyo may kahabaan din naman yung ibibigay nitong case for your graphics card. Yan. May space yan kahit mahaba yung graphics card nyo. Walang problema. Pero wag lang yung matawa. Siguro kung maglalagay kayo ng fan dito sa ilalim, yung medyo manipis na graphics card yung kunin nyo. Yan. So, yun lang. Ano sa tingin nyo guys? Okay ba? Okay ba yung design? Ayan. So overall, I think okay naman yung case sa halagang 1.6. I can't complain too much. Okay naman siya. And I really like the design. Yun yung unang talagang number one na decision maker. Yung design niya, yung very unique style nung case na to. So sa airflow naman, I don't think magkakaproblema kasi maglalagay ako ng intake sa taas, sa exhaust sa baba. So hindi ako magkakabit ng all-in-one liquid cooler. Puro lang tayo. Airflow lang talaga. So marami namang holes na daanan ng hangin kasi restricted na dito sa side tsaka sa harap. Bumawi naman sila dito sa ilalim tsaka sa ibabaw. So yun, give or take lang talaga. May downside, may upside. Yun. So, what do you think guys about this case? So, yun lang naman yung opinion ko. If ever may opinions kayo or may tanong regarding this case or may questions kayo or kung gusto nyo ito bilhin, ililin ko sa baba lahat ng pwede nyong i-check na site kung saan nyo siya mabibili. So, thank you guys for watching and I'll see you guys on my next video.